Paano idisiplina ang mga young birds sa loft? Dennis Reyes po ng Yolsi Pigeon TV. Oy mga kalapatids, makinig kayo dito. Kung ang mga young birds nyo ay pasaway, gala, hirap pauwiin, hindi sumusunod sa loft, at parang walang disiplina, malaking problema yan sa future ng karera nyo. Dahil tandaan niyo, ang batang kalapati na walang disiplina, mahirap gawing panalo sa race. Oo, pwede siyang lumipad. Oo, pwede siyang maganda ang bloodline. Pero kung hindi marunong sumunod sa loft, hindi marunong umuwi sa oras, at walang routine, naku mga kalapatids, sakit ng ulo yan. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang mabisang paraan kung paano idisiplina ang mga young birds sa loft para masanay silang umuwi, sumunod, at maging handa sa training at karera. Unang-una, tamang oras ng pagkain. Ito ang pinakaunang pundasyon ng disiplina. Huwag niyong pakainin ang young birds kung kailan niyo lang trip. Dapat may oras. Halimbawa, alas 7 ng umaga at alas 5 ng hapon lang. Kapag nasanay ang ibon sa tamang oras ng pagkain, alam niya kung kailan siya dapat umuwi sa loft. At tandaan niyo ito mga kalapatids, ang ibong gutom sa tamang oras, mabilis matutong sumunod. Kaya kung gusto mong maging loyal sa loft ang young birds mo, simulan mo sa tamang oras ng pagkain. Pangalawa, tamang oras ng pagpapalipad. Hindi pwedeng palipad ka ng palipad kung kailan mo gusto. Dapat may fixed time din ang training. Sa umpisa, 15 minuto muna, tapos unti-unting dagdagan habang nasasanay sila. Kapag pare-pareho ang oras ng lipad, mas mabilis silang natututo ng routine. At kapag nasanay sa routine, hindi na sila maguguluhan, hindi na sila magiging ligaw, at mas madali silang pauwiin. Pangatlo, sanayin sila sa loft. Mga kalapatids, tandaan nyo ito. Ang loft ang dapat maging bahay, comfort zone, at safe place ng young birds. Doon sila kakain, doon sila magpapahinga, doon sila babalik. Pwede kayong gumamit ng whistle, tunog ng lata, o tawag tuwing oras ng pagkain para makondisyon sila. Kapag paulit-ulit yan, pag narinig nila ang tunog, uuwi at uuwi yan sa loft. Pang-apat, huwag laging binubusog. Ito ang sikreto na dapat niyong tandaan. Kapag laging sobrang busog ang young birds, minsan wala silang gana umuwi agad dahil hindi nila hinahanap ang loft. Hindi ko sinasabing gutumin ha. Ang sinasabi ko, kontrolin ang pagkain. Para kapag oras ng uwi at oras ng kain, excited silang bumalik sa loft. Diyan nabubuo ang disiplina. Panglima, ihiwalay ang mga pasaway. Oo mga kalapatids, may mga young birds talagang matitigas ang ulo, gala at tamad umuwi. Kapag may ganyan, huwag niyong hayaang makahawa sa iba. Ihiwalay muna pansamantala. Turuan muna, ayusin ang ugali, saka ibalik. Dahil tandaan niyo, isang pasaway, pwedeng manggulo sa buong grupo. Pang-anim, gawing routine ang lahat. Ito ang pinakaimportanteng sikreto sa lahat, consistency. Pari-pareho ang oras ng pagkain. Pari-pareho ang oras ng lipad. Pari-pareho ang oras ng pahinga. Kapag ang sistema mo ay paulit-ulit at malinaw, hindi mo na kailangang habulin ang ibon, sila mismo ang susunod sa'yo. Pangpito, gamitin ang positive conditioning. Kapag ang young bird ay umuwi sa tamang oras, bigyan mo ng reward sa pagkain o magandang experience sa loft. Gusto natin na maiisip ng ibon. Kapag umuwi ako sa loft, may pagkain, may ginhawa, may reward. Kapag ganyan ang conditioning, mas gusto nilang bumalik at mas nagiging disiplinado sila araw-araw. Pangwalo, iwasan ang stress. Kapag magulo ang loft, maingay, marumi, kulang sa tubig, o pabago-bago ang sistema, huwag kang magtaka kung pasaway ang young birds mo. Ang disiplina, hindi lang sa pagkain at lipad, nasa kabuuang sistema ng loft yan. Kaya siguraduhin yung malinis ang loft, maayos ang ventilasyon, sapat ang tubig at tahimik ang paligid. Kaya mga kalapatids, ito ang tandaan nyo. Ang disiplina ng young birds ay hindi minamadali. Hindi yan isang araw lang, hindi yan isang pagkain lang, at hindi yan isang lipad lang. Kailangan dyan ng pasensya, tamang sistema, routine, consistency, at tamang diskarte. Kapag nagawa mo yan ng maayos, ang mga young birds mo ay hindi lang basta susunod,
magiging pundasyon pa sila ng susunod mong mga panalo sa karera. Kaya kung gusto mo ng mas marami pang sikreto sa pag-aalaga, training, bloodlines, gamot, at pigeon racing tips, ito na ang sign mo. I-follow nyo na ang Dennis Reyes FB page at mag-subscribe na rin sa Yolsi Pigeon TV dahil dito sa channel na to, hindi lang tayo basta nag-aalaga ng kalapati, gumagawa tayo ng mga panalong ibon. Ako si Dennis Reyes ng Yolsi Pigeon TV. Maraming salamat mga kalapatids at kita-kits tayo sa susunod na Pigeon Tips.